Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan makikitang naiinis na ang ating bida sa mga kaganapan dahilan upang maglabas ito ng nakakapangilabot na aura. Kaya naman naging agresibo din ang iba niyang mentor na kasalukuyan ng nagtatransform. At tuluyan na ding sumugod pa tungo sa ating bida. Na madali lamang niyang pinabagsak ng sabay sa isang atake lamang. Na ikinatakot ng lahat sa ating bida na makikitang animoy demonyo sa likuran ng isa nilang mentor habang nagbabantang tatapusin niya ito sa oras na gumalaw ito. At dahil sa nakita ay halos maihina sa takot ang patay gutom na si Liang Yu. Na inakalang madali lamang siyang makakatakas. Subalit linapitan ito ng ating bida habang may seryosong ekspresyon. At bigla niya itong sinampal ng pagkasarap-sarap na tumama sa 4 pulgadang kapal ng mukha ni Liang Yu. At pinasundan pa niya ito sa kabila nitong mukha sa dahilang mga pinaggagawa nito sa kanyang clan at maging kay An Shuyan. Na makikitang tila natauhan ang hangal na si Liang Yu. At tuluyan na rin itong lumisan upang hanapin si Xia Yuning. Na makikitang maraming galos dahil sa pakikipaglaban. Sa isang demon blood bear. Nakasalukuyan ng papatake kay Xia Yuning. Nang biglang isang flame martial arts ang tumama sa mukha nito dahilan upang matigilan ang dambuhalang demon blood bear. Kasabay ng paglitaw ng sandata ni Xia Yuning na animoy nagkaroon ng pag-asa nang makita ito. Kaya naman naghanda na itong saluhin ang paparating niyang moon circlet. At matagumpay naman niya itong nasalo habang may kumpiyansang ngiti. At tuluyan na itong tumungo sa dambuhalang demon blood bear na animoy na buhayan ng dugo. At mabilis itong tumalon sa taas ng demon blood bear upang magbigay ng malakas na pag-atake. Na makikitang matagumpay na tumama dito dahilan ng malakas nitong pag-etenggal. At habang naghihirap ay makikitang may isa pang pag-atake ang patungo sa bansag nitong tiyan. Na buong-buo nitong nasalo at ito ay mula sa ating bida na makikitang unti-unting pinagyeyelo ang tiyan ng demon blood bear. At dahil sa lakas ng pag-atake ng ating bida ay madali lamang itong tumilapon sa malayo. At tuluyan ng natamba na halos mapaslang na ng atake ng ating bida. Kaya naman masayang binati ni Yuning ang dalawa sa kanilang pagdating dito. Na makikitang kasalukuyang bumababa habang tila may motion ang mukha ni Yuning. At nagpakita na nga ang dalawa na sina Ye Xinghe at An Shuyan. At agad nang biniro ni Ye Xinghe si Yuning sa pagsasabing ang mabuting tao ay madaling mapahamak dahil kaya buhay pa si Yuning. Na ikinainis naman ni Yuning dito habang sinasabing walang puso't balun-balunan ang ating bida. Na tinugunan lamang ng ating bida ng may pang-asar habang mariing itinatanggi ang sinabi ni Yuning. Kaya naman lalong naiinis si Yuning habang sinasabing wala siyang paki basta't narinig niya ito sa ating bida ng malinaw pa sa sikat ng araw. Dahilan upang lalo itong asarin ng ating bida habang sinasabi kay An Shuyan na kumilos na sila dahil wala ng kwenta ang mga pinagsasasabi ni Yuning. Na makikitang sinakyan naman ni An Shuyan ang trip ng ating bida. Nang biglang naka-recover na nga ang dambuhalang demon blood bear. Dahilan upang ma-alerto ang tatlo sa presensya nito. At makikitang nakaupo na ang demon blood bear habang nagsusuka ng dugo sinyales na talagang ininda nito ang kanilang mga pag-atake. At maya-maya pa ay umatungal na nga ito ng pagkalakas-lakas. Dahilan upang kabhan ng tatlo habang sinasabing wag na nilang patagilan pa ang laban nang di sila magkaproblema. Subalit may napansin ang ating bida dahilan upang matigilan ito. At maging sina Yuning at An Shuyan ay pinigilan muna niya saglit dahil parang may mali sa demon blood bear. At maya-maya pa ay makikita ng tila naglalaho na nga ito ng paunti-unti. Na ipinagtaka naman ni Ye Xinghe sa kung anong nangyayari sa katawan nito. At makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan na din itong naglaho sa kanilang harapan at nag-iwan ng makapal na usok. Na ipinagtaka ni An Shuyan na animoy alam ang nangyari. Na sinang-ayunan naman ni Yuning sa pagsasabing tama ito ng hinala na isa nga itong summoning skill. Na ipinagtaka ni An Shuyan at mariin niyang kinlaro kung totoo ba ang narinig nito. Na sinang-ayunan muli ni Yuning at dagdag pa nito na malapit lang sa kanila ang cultivator na nag-summon nito.
At dagdag pa nito na kahit na sinasabing ang Flame, Dragon and Star martial artist na lang ang natira ay meron pa ring ilang misteryusong cultivator na may kakaibang teknik ang kasabay nilang nabubuhay pa at ito ay ang mga Dark Messenger martial artist na may kakayahang mag-summon ng Demon of the Dead Bear at maging ang Dragon from Hell sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng mga mantra. Na lalong ikinaseryoso ng ating bida na na-curious sa martial artist na ito. Kaya naman agad siyang nagpresentang hanapin ang Dark Messenger na sinabi ni Xia Yuning. Kaya naman sinabihan na lamang ito ni An Shuyan na mag-ingat. At makikitang mabilis na binabaybay ng summoning skill ang kagubatan. Na mabilis tumungo sa isang party nito. At tuluyan na nga itong tumungo sa kamay ng Dark Messenger martial artist. Na agad na Saturday sinyalas ng galit dahil sa nabigo niyang misyon habang nagbibigay ng nakakapangilabot na titig. Habang makikitang inis na inis ito sa kanilang pagkabigo dahil napunta lamang sa wala ang kanilang pinaghirapan para lamang makuha si Xia Yuning. Subalit mariin din itong sinabing di siya susuko sa pagkuha kay Yuning. Na makikitang nasa likuran ito ng puno. At maya-maya pa ay naghanap na din ito ng ating bida. Na agad na tinuwanan ng Dark Messenger kung saan tila alam nitong dadating ang ating bida na ipinagtaka ni Ye Xinghe habang may seryosong titig dito. At agad nang sinabi ng Dark Messenger ang nalalaman nito sa ating bida at dagdag pa nito na matagal na niya itong sinusundan. Sabay tanong sa ating bida kung talaga bang gusto nitong kalabanan sila. Na tinugunan lamang ni Ye Xinghe ng pagtatanong kung sino sila habang may seryosong ekspresyon. At tuluyan na nga itong humarap sa ating bida nang may nakakatakot na titig habang makikita namang tila seryoso lamang ang ating bida. At tumugon din ito sa ating bida sa pagsasabing di na kailangan pang makilala siya ng ating bida dahil kung sasali ito sa organization nila ay saka lang nito malalaman kung sino sila at kung gaano sila kalakas. Kaya naman tumugon ang ating bida dito habang seryoso nitong sinasabing di siya interesado sa organisasyon nila at ipinapaalala lang niya na oras na dumampi ang kamay nito sa kanya ay di niya ito hahayaang mabuhay. Subalit tumugon lamang ang misteryosong cultivator sa pagsasabing kung sasali sa kanila ang ating bida ay matutukungan niya itong wasakin ang buong Dark Moon Supreme Family. At dagdag pa nito na di nag-iisa ang ating bidang nakakaramdam ng paghihiganti dahil madami sila. Sabay tanong sa ating bida kung aayaw ba nitong makatulong sa katulad niya. At sinabi din nito ang organisasyon nila ay nabuo daang taon na ang nakalilipas at patuloy silang nagre-recruit ng mga talentado mula sa mga commoner gaya ng ating bida. At ang kanilang hangarin ay burahin sa kasaysayan ang mga noble family ng walang aitet ira. Subalit kulang pa sila ng lakas kaya naman patuloy silang nagre-recruit ng mga cultivator na may kagustuhang maghiganti sabay akit sa ating bidang umanib sa kanila. At mariin pa nitong dagdag na sa ngayon ay mabuti pa sa kanya sina Yuning at An Shuyan subalit lalabas din ang totoo nitong mga kulay at kahit pa gusto ng ating bida si An Shuyan ay di naman papayag ang Eternal Heavenly Supreme Family na pakasalan niya ito. Kaya wag nang mangarap pa ang ating bida dahil sa paningin ng mga ito ay isa lamang siyang alipin habang makikitang tila matauhan ang ating bida sa katotohanang tinuran nito. Subalit tumugon lang ito dito na di na magbabago pa ang isip niya na ipinagtaka ng misteryosong cultivator. Kaya naman sinabi ni Ye Xinghe na sinusunod lamang niya ang linalaman ng kanyang pusot at may sarili siya prinsipyo. Sabay sabing sina Yuning at An Shuyan ay parihong may mabuting kalooban sabay tanong kung madadami ba ang mga ito. Na tinugunan naman ng misteryosong cultivator sa pagsasabing kailangan nila yung gawin at walang dapat na natira dahil kung sakali ay babalik lamang ang mga ito at di na nila yun hahayaang mangyari. Kaya naman tumugon ang ating bida at mariin itong sinabing pariho lamang ito ng mga noble family base sa kanyang mga sinabi. Na tinuwanan lamang ng misteryosong cultivator sabay tanong kung anong gustong mangyari ng ating bida at kung wala na itong planong gumanti sa kasakiman ng Dark Moon Supreme Family. Sa sinagot naman ng ating bida habang seryosong nakatingin sa mga ulap na maghihiganti din siya sa Dark Moon Supreme Family pero hindi sa pamamagitan ng pagpaslang dahil kung papaslang siya ng miyembro nito ay hindi kailanman matatapos ang paghihiganti kaya naman hindi siya titigil sa pagko-cultivate at magpapalakas siya na magiging higit sa mga ito upang katakutin siya ng mga ito at kusang magpakumbaba sa kanya na siyang kanyang daan ng paghihiganti.
Na mariing kinlaro ng misteryusong cultivator ang kanyang narinig mula sa tinuran ng ating bida. Sabay hagalpak ng tawa na animoy tila imposible ang mga sinabi ni Ye Xinghe. Sabay sabing patuloy lang itong magbabantay sa kanya dahil gusto niyang siya mismo ang unang makakita kung paanong mapapasuko ng ating bida ang buong Dark Moon Supreme Family sa kanya. At dagdag pa nito na hahayaan na lang niya ang ating bida dahil matigas ang ulo nito sabay mariin itong iginiit na meron silang kani-kanilang daan upang maghayganti kaya ipagpatuloy niya ang pagkuha kay An Shuyan at maglalayo na dito ang ating bida. Sabay sabing dahil hindi siya kakayanin ng ating bida sa labanan habang may seryusong ekspresyon. Dahilan upang matigilan ang ating bida habang tila hindi nito gustuhan ang sinabi ng misteryusong Dark Messenger. At tuluyan na din ito lumisan sa harapan ng ating bida na animoy gumamit ng teleportation technique. At tuluyan na nga itong naglaho at naiwan naman ang ating bidang nakatayo na animoy nag-iisip. Sabay sabi ni Ye Xinghe na hindi pa nalulutas ang problema at mukhang lalo pa itong lumala dahil higit pa sa kanyang iniisip ang lakas ng organisasyon at meron pa ito Legend Dark Messenger na mahirap makalaban. At makikitang pabalik na din ito kina An Shuyan habang iniisip na kung sa ngayon ay di niya ito nakalaban hindi na ganito ang mangyayari sa susunod nilang pagkikita kaya kailangan niyang itago si Xia Yuning. At lumipat ang eksena sa kakahuyan. Kung saan makikitang nagtititil si Xia Yuning na animoy inaano. Nang biglang sinabi ni An Shuyan na wag itong masyadong overacting dahil di pa naman niya naiilagay ang gamot sa injury nito dahilan upang mamula si Yuning na animoy napahiya. At maya-maya pa ay natapos na din si An Shuyan sa kanyang ginagawa kaya naman tinanong na nito si Yuning kung ano nang nararamdaman nito. Na tinugunan naman ni Yuning sa pagsasabing medyo okay na sa ngayon. Nang bigla nitong naalala ang nangyari sa dalawa nilang guru dahilan upang bahagya itong malungkot. Na sinagot naman ni An Shuyan sa pagsasabing lumaban ito sa tabi niya kaya naman hindi nasayang ang buhay ng mga ito. Na sinang-ayunan naman ni Yuning dahil kundi sa mga ito ay napaslang na siya ng Blood Demon Bear habang may malungkot na ekspresyon. Dahilan upang malungkot din si An Shuyan sa mga nangyayaring problema sa kanilang first trail day. At maya-maya pa ay nakabalik na din ang ating bida na agad namang napansin ni An Shuyan. Habang makikita namang mariing nakatingin sa mga ito ang ating bida. Na agad na nagsabing ligtas na sila sa ngayon subalit di sila pwedeng magtagal sa kanilang kinalalagyan. At agad ding nagsalita si Yuning at sinabi nitong may injury siya kaya baka naman pa pwede siyang gamutin ng ating bida na isang star martial artist. Na mariing tinanggihan ng ating bida at dagdag pa nito na ayaw na niyang sumama sa kanila na tila iba na ang pakikitinggo kay Yuning. Kaya naman sinabi ni Yuning na anak siya ng Xinbai Prince kaya bakit aayaw na niyang isama siya sa kanya. Na makikitang tinugunan lamang ni Ye Xinghe habang nagpupugay sabay sabing hindi siya karapat-dapat na kasama ng isang anak ng Xinbai Prince dahil isa itong noble at siya naman ay isa lamang hamak na alipin. Na ipinagtaka ni Yuning sabay tanong sa ating bida kung anong pinagsasasabi nito na animoy nontog at nakalimot sa kanina. Kaya naman pumagitna na si An Shuyan upang patigilan na ang dalawa. Sabay lingon sa ating bida sabay sabing basta lang nito papagalingin si Yuning at dagdag pa nitong tanong kung meron bang problema ang ating bida. Habang makikita namang tila nagpakipot pa si Yuning sa isang gilid na pakunwering di na niya kailangan si Ye Xinghe. Kaya naman tumingin dito ang ating bida na animoy may lungkot sa mukha. At sabay sabing maliit lang naman at di malubha ang injury nito kaya gagaling lang ito ng kusa at di na kailangan pang gamutin. At dagdag pa ni Ye Xinghe na di na niya kaya pang tumagal sa tabi ng dalawa kaya naman intayin na lang nila ang pagdating ng iba habang makikita namang tila nasaktan si Yuning sa kanyang narinig na kasalukuyang naluluha. At sabi pa ng ating bida na ang misyon niya sa ngayon ay samahan ang dalawa pabalik at pagkatapos nun ay papwede na silang lumisan nang hindi siya kasama habang may malungkot na mukha. At dagdag pa nito na di siya kagaya ng dalawa dahil mula lamang siya sa mga commoner habang ang dalawa naman ay sa mga noble family na malaki ang kaibahan simula pa lang. Mariin pa nitong sinabing si An Shuyan ay nagmula sa Tianheng family at si Xia Yuning naman ay mula sa Northern Palace. Habang siya naman ay mula lamang sa Emerald Feather Clan na hindi angkop sa dalawa at ayaw niyang magdulot ng problema sa kanyang clan pagdating ng araw.
Dahilan upang mapalingon dito si An Shuyan nang may lungkot sa mukha na animoy naiintindihan ang ibig sabihin ng ating bida. At maya-maya pa ay nagbigay na rin ng saloobon si Yuning at mariin itong sinabing wala silang paki sa pinanggagalingan ng ating bida o sa kung ano pa ito dahil masisigurado niyang wala silang maidudulot na problema sa kanyang clan kaya wag itong magbago ng pakikitungo sa kanila. Dahilan upang mapaisip ng bahagya ang ating bida. Habang nakatingin dito si Sia Yuning nang may lungkot sa mukha. At maya-maya pa ay nakapagpasya na ang ating bida sa gusto niyang gawin. Kaya naman makikitang lumapit na itong muli sa dalawa upang tingnan ang injury ni Yuning Sen ni Alice na bumalik na ang dati nilang samahan na ikinatuwa ng dalawa maging ni An Shuyan. At tuluyan nang ang pinagaling ng ating bida ang injury ni Yuning. Na makikitang namumula ang mukha habang nakatingin sa ating bida. Na seryoso lamang sa kanyang ginagawa. Lumipas ang ilang sandali habang pinapagaling ni Ye Xinghe ang pinsala ni Yuning. At makikitang natapos na din ito dito kaya naman sinabi na ng ating bidang kailangan na nilang magmadaling umalis dito. At dagdag pa nito na sa ngayon ay sila na ang biktima ng iba at maaaring may nagmamasid sa paligid kaya kailangan na nilang humanap ng ligtas na lugar na maaaring pagtaguan. Kaya naman nagtanong na si An Shuyan sa ating bida kung alam ba nito kung sinong may gawa ng mga kaganapan. Na makikitang tila may idea sa kung sino ang mga ito. Subalit sinabi lang niyang di niya alam kung gaano kalakas ang organisasyon ng mga ito at ang alam lamang niya ay mga talentadong cultivator at galing ang mga ito sa mahihirap na pamilya na nagtipon-tipon. Na ang pakay ay sirain at i-wipe out lahat ng Nobles family kasama na si An Shuyan lalong-lalo na si Yuning na pangunahing pakay upang magamit panlaban sa Northern Palace. Na ipinagtaka naman ni An Shuyan sa pag-iisip na meron palang mga rebelding commoner ang nabuo upang lipulin ang mga noble family. At muling nagsalita ang ating bida sa pagsasabing ang nakaharap niya kanina ay lubhang malakas na di niya kayang tapatan at sinabi nitong di nila tatantonan si Yuning hanggat di nila ito nakukuha. Kaya naman sinabi ni Yuning na ayaw niyang madamay ang mga ito. Habang inaakong kasalanan niya ang lahat at lahat ng nangyayari ay dahil sa kanya. Na tinutulan lamang ng ating bida sa pagsasabing buo na ang pasya niyang tulungan ito. Kaya sinabi ni Yuning na gusto lamang niyang malaman ng ating bida at magsasalita pa sana ito. Nang biglang umimik si Ye Xinghe at sinabi nitong naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin kaya naman sa ngayon ay gagawin niya ang lahat para sa kaligtasan ng dalawa at pagkatapos nito ay saka na siya lalayo. Na sinang-ayunan naman ni Yuning na kasalukuyan ng tumatayo upang umalis. Nang biglang may napansin ang tatlo na pumukaw ng atensyon ng mga ito. Kung saan may mga cultivator na nagsidat-ingan sa kanilang kinatatayuan. At ito ay ang kanilang mentor na sina Lin Yi kasama ang ibang mga cultivator. Kaya naman agad nang nagtanong si Ye Xinghe at mariin itong inaalam kung anong ginagawa ng mga ito dito habang may seryosong mukha. Na mabilis na nagpaliwanag sa kung bakit sila sumunod at ang kanilang mga pagkakamali sa ating bida at ngayon ay alam na niya ang totoo na si Chu Xian talaga ang may kasalanan at di ang ating bida kaya naman sumunod sila upang protektahan ang mga ito habang makikitang nakikinig sa gilid ang tatlo. At dagdag pa nito na natatakot silang may mangyaring masama sa tatlo dahil di nila alam kung paano pa makakaligtas sa pamilya ng mga ito. Habang makikitang walang imak ang patay gutom na si Liang Yu na nagmamasid lamang sa isang gilid na animoy meron ng hiya. At sa isip-isip naman ng ating bida na kahit na ang lakas ng mga ito ay mababa sa kanila ni Yuning ay nagtataglay pa rin ang mga ito ng 5th Heavenly Realm at isa pa ay mas malakas kung mas madami sila. Kaya naman sumang-ayon na din ang ating bidang makasama sila subalit mariin din itong sinabing si An Shuyan lamang at si Yuning ang poprotektahan niya. Lumipat ang eksena sa malawak na kakahuyan kung saan makikitang tila may bonfire sa gitna nito. At makikitang naruroon nga ang mga cultivator kasama ng ilang mentor upang magpahinga. Habang ang ating bida naman ay nag-iisang nataupo sa may gilid habang naglilibang. Nang biglang may pa-otol-otol na tumawag sa pangalan ng ating bida dahilan upang mapalingon ito dito. At ito ay ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu kung saan gusto nitong makiupo sa tabi ng ating bida sa ilang kadahilanan. Habang mariin lang namang nakatingin dito si Ye Xinghe nang may seryosong mukha.
At matapos noon ay pinaupo na din niya ito malapit sa kanya habang ipinagpatuloy naman ni Ye Xinghe ang kanyang ginagawa. At naupo na din si Liang Yu malapit sa ating bida habang nagpapasalamat na animoy nagbago ng biglaan ang ihip ng hangin sa utak nito. At makikitang mariin itong tinitingnan si Ye Xinghe na animoy may iniisip na kung ano. Habang wala namang pakialam ang ating bida dito. At makalipas ang ilang sandali ay nagsalita na din ito at mariin itong sinabi sa ating bida ang patungkol sa pagitan ng Dark Moon Supreme Family at ng clan ng ating bida. At dagdag pa nito na ang Emerald Feather Clan ay na nagbabayad sa kanila ng 3 kilo ng attribute at dahil sa mahina ang ani nila ngayon ay sasabihin niya muna sa kanyang pamilya na wag munang hingian ang Feather Clan. Dahilan upang bahagyang papalingon si Ye Xinghe dito. At mariin itong sinabing kung inaakala ni Liang Yu na malilinis niya sa kanya ang nagawa ng Dark Moon Supreme Family ay nagkakamali ito. Dahilan upang mabalutan ng takot ang buo nitong katawan habang mariing itinatanggi ang tinuran ng ating bida. At dagdag pa nito na kahit una siyang anak ng Dark Moon Supreme Family ay di pa din siya papwedeng gumawa ng desisyon sa pangunguna dito at ang tangi lang niyang magagawa ay ang magbigay ng opinyon. Habang mariin peren itong tinitingnan ng ating bida. At sa isip-isip niya ay ginagawa ito ni Liang Yu upang iligtas ang sarili nito sa kanya. Kaya naman pakunwering sumang-ayon ang ating bida dito. At dagdag pa ni Ye Xinghe na basta't kung sakaling mangkaproblema siya ay tulungan siya nito. Na agad namang sinang-ayunan ng patay gutom na si Liang Yu. At dagdag pa nito na bagamat wala siyang mataas na posisyon sa kanilang pamilya ay gagawin pera niya ang kanyang makakaya upang makatulong sa ating bida. At tumugon naman dito si Ye Xinghe sa pagsasabing baka pa pwede siyang i-inform nito ng mas maaga kung sakaling may gagawin sa Feather Clan ang kanyang pamilya. Na agad ding sinang-ayunan ni Liang Yu habang nanunulo ang pawis sa kaba. At agad na din itong nagpaalam sa ating bida nang may paggalang na animoy nakakain ng kung ano. At napansin naman ito ni Yuning na mariing nakatingin sa dalawa. At makikitang nakatingin lang ito nang may pagtataka. At maya-maya pa ay lumapit na din ito sa ating bida upang makimarites sa pinag-usapan nila ni Liang Yu. At dagdag pa nito na narinig niya kay An Shuiyan na tinuruan ito ng leksyon ng ating bida bago sila tumungo upang hanapin siya. At tumugon naman ang ating bida sa pagsasabing mukhang natatakot lang si Liang Yu sa kanya ngayon kaya nakipakasundo ito sa kanya. Na ikinagulat ni Yuning kaya muli niya itong kinlaro sa ating bida. At sabay tingin sa patay gutom na si Liang Yu na makikitang nakikinig sa kanilang dalawa. At mariin itong sinabing napaka-duwag naman ni Liang Yu. At sa isip-isip naman ng ating bida na sa simula ay kung anong hina ang ipinapakita niya ay siya namang pagka-agresibo nito sa kanya at ngayong malakas na siya ay ito na mismo ang lumapit para makipagkasundo. At dagdag pa nito habang nakatingin sa buwan na dadating din ang panahon at ang buong Dark Moon Supreme Family na ang lalapit para sa pakikipagkasundo sa oras na maging pinakamalas na siya. Habang makikitang may pagtatakang nakatingin lang dito si Yuning. At maya-maya pa ay tinanong na nito kung anong iniisip ng ating bida na animoy isa din itong angkan ng mga marites. Kaya naman tinuwanan lang ito ni Ye Xinghe habang sinasabing wala naman siyang iniisip na kung ano. Maya-maya pa ay nakisali na din sa usapan si An Shuiyan at tinatanong nito kung anong pinag-uusapan ng dalawa. At inalok na din niya ang mga ito ng dala niyang pagkain. At habang kumakain sila ay agad na nagpasalamat dito ang ating bida. Habang ang iba namang mga cultivator ay nakatingin lang sa tatlo. Sabay sabi ng mukhang butiking cultivator na maswerte ang ating bida dahil dalawang magagandang dilag ang katabi nito na sinang-ayunan naman ng isa niyang katabi. At nagpatuloy pa ang dalawa sa kanilang pagbibigay ng opinyon sa kanilang nakikita habang nasa likod naman si Liang Yu na animoy na iinggit sa mga narinig. At makikitang malalim na sa gabi dahilan upang makaramdam ng antok si Yuning. At agad din itong sumando sa balikat ng ating bida na makikitang bahagyang nagulat. At tuluyan na nga itong natulog sa balikat ng ating bida. Na tinawanan naman ni An Shuiyan habang sinasabing mabilis naman itong makatulog. At agad na din itong nagpaalam sa ating bida sa kung papwede din ba siyang makasando sa balikat ng ating bida. Na agad namang pinayagan ni Ye Xinghe na animoy nahihiya pa.
Habang namumula ang ating bida ay makikita namang masaya si An Shuyan na pumayag ang ating bida sa hiling niya. At agad na din itong lumapit sa ating bida. At agad na ding sumando sa balikat ng ating bida habang may masayang ekspresyon. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan magsisidatingan na din ang iba pang kaibigan ng ating bida na agad naman nitong mapapansin. At sa pagpapatuloy din ng kwento ay mariing pipigilan ng ating bida ang mag-cultivator na lantokon ang tinindag na rabbit dahil sa lason. At magpapamalas din ito ng ilan nitong kaalaman patungkol sa mga lason. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi at para naman sa may gustong magpa-shoutout dyan ay isama mo lang sa comment mo ang hashtag LodaPa-shoutout.